Justin Brownlee cannot be reached ng Meralco Bolts. Ayon sa article ng Spin.ph, hindi daw makontak si Justin Brownlee at walang may alam kung nasaan siya, ayon sa anonymous person from the Bolts. Maraming fans ngayon ang nagtatanong kung nasaan nga ba talaga si JB. Ang sitwasyon na to sobrang nakakabahala, lalo't expected siya to lead the Bolts sa kanilang ESL campaign. Yung debut game sana nila kontra Ryukyu Golden Kings ay inaabangan ng lahat dahil ito sana yung dream team up nina Brownlee at RHJ. Kaso hindi siya naglaro kaya si RHJ lang ang nagbida kasama si Ismael Romero bilang isa pang import. Natalo nga ang Meralco kung saan nagtala si RHJ ng 25 points, 8 rebounds, and 5 assists. Ayon pa sa source ng Spin.ph, sinubukan naman daw talagang kontakin si JB pero wala talagang response. Sayang no, kasi kung natuloy to, solid sana yung duo na yun eh. At kung hindi lang din nag-retire si Allen Durham, mas epic sana yung reunion na yun eh, no? Fans were hyped to see that combination on the floor pero nauwi sa disappointment. Bukas na ang laban ng Meralco kontra Taiyuan Pilots, 5 PM, pero hanggang ngayon wala pa ring paramdam si Justin Brownlee. Kaya ang ginawa ng Bolts, kinuha muna nila yung kapatid ni RHJ bilang temporary import dahil injured din si Romero. So ngayon parang patchwork lineup yung Meralco eh. Hindi pa buo yung identity nila sa East Asia Super League. Tinanong din naman kung may kinalaman dito yung Ginebra, pero ayon sa source, may consent naman daw sila sa paglalaro ni Brownlee sa Meralco. Ang kaso kahit yung mismong Ginebra camp, hindi siya makontak. So, sayang talaga. Follow up lang tayo kay Chris Kun kasi may lumabas na bago pa lang yung full buyout ng Titan sa Northport is nakatakda na talagang matrade si Chris Kun kasi drafting nga ito ng Northport Batampier. Matagal kasi yung naging process nun eh. Tapos nakita nyo nung media day, naka-t-shirt lang na puti yung mga players kasi hindi pa nila alam. So, dapat ba nating i-cross out yung idea na farm team yung Titan? Or ibigay muna natin sa kanila yung trade na to? Kasi understandable na Northport moves yon at kasama sa buyout package na dapat mapunta si Chris Kun sa Magnolia. So, tingnan natin yung mga next moves ng Titan if makitaan natin ng integrity. Kasi bago pa lang naman sila, pero wag nating alisin yung idea din na nag-trade sila ng 6 years younger potential player to be a solid core. Okay si Junicio, pero they could have made a better deal. Kasi yung value ni Chris Kun, sayang eh. Andun yung Paul Lisana. Pero kayo ba, anong tingin nyo sa naging desisyon ng Titan Ultra? Speaking of farm teams, confident si Jarek Ahanisi na kayang mag-compete ng Terra Firma Jeep kahit pa dumadami na yung kanilang talo. Siya na kasi talaga yung number 1 option para sa Jeep with this consistent performance. No question sa kanyang potential, pero the team itself, remember na for sale pa rin ito kahit ongoing yung kanilang campaign. Kaya wala talagang long-term direction eh. Tsaka yung balak to win. Tsaka yung potential first pick nila is nawala na rin naman eh. If mag-continue pa tong losing skid nila, Ginebra will get the first pick. So, ano sa tingin nyo? Makakapasok ba ng playoffs yung Terra Firma Jeep with this kind of roster and to avoid Ginebra securing the top pick? Let me know all your thoughts in the comment section below. See you in the next upload. Bye-bye!